pangit, may masabi. Pag pinaganda, May masabi pa rin. Iba talaga ate. Pinakamaganda, pumasok ka dun. oo. Okay ulit. Wala. Okay, cherry tomatoes, kaya sadyang maliliit siya. Yan, sunod na araw na lang siguro namin i-harvest yan. Yan, oh. Oh, syala ngayon kasi may ube kami. Hello mga ka-viewers. Yan. Kailangan natin linisin tong sasakyan habang summer pa. Tingnan nyo naman. Grabe yung dumi, diba? Ayan, oh, ang daming buhangin. Up. Ayan. Vacuumin ko yan eh. Dahil dito, sariling sikap po natin na maglinis ng sariling sasakyan kasi pag nagpalinis pa tayo, masyadong mahal. Ayan. Alisin ko lang to para maibabad ko lang siya sa sabon tsaka sa tubig. Lagyan natin ng konting sabon para lumambot lang yung dumi. Kanina kasi si Dadong naglinis sa labas naman nito. Eh ako naman dito sa loob kasi medyo matagal pagka sa loob eh. Dito na tayo sa dashboard. Para naman matuwa yung ating sasakyan. Paminsan-minsan punas-punasan naman natin. Paghilamos man lang siya ng kahit konti lang. Yeah. So yun, tapos na po tayo maglinis ng sasakyan. Ayan na oh. Hindi lang ganun kalinis pero pwede na. Ayan, kumintab na rin siya kahit papano, 'di ba? Yan, yung handbrake niya. Medyo kumintab na. Nakita na yung kulay itim. Dati kasi parang dami alikabok. Ayan, malinis na din. Kahit pa paano, may konting, yan, may mga konting nakadikit pa pero hirap na tanggalin. So yan. Pwede na. Okay na yung sasakyan natin. Ready na to sa camping. Oh, ha? Mas candy kayo dyan. Pagawa si Dendeng kasi nainit. Na alas 4. Siguro mga 6 o'clock mo pa ito bago makain. Pero mabilis lang siguro ito mag-yelo kasi maliliit lang eh. So, ayan na, ang dami naming nagawa. Yan, lagay mo na sa freezer doon. Siguro, titigas ng mga 6 o'clock after 2 hours. Hello mga ka-viewers! Anong ginagawa mo, Dadong? Anong ginagawa mo? Ah, pinalitan niya ng doorknob. Grabe init ngayon. Ito pala yung pinalitan niya, yung doorknob ng garahe. Kasi dito pa, parang pag summer, naiiba na naman yung ano no, parang hindi nag-fit na naman yung mga pinto, no? Parang nagmo-move siya. Kahit dun sa pinto namin sa laundry, ganun.
Tapos, Hindi lang sa atin, sa lahat ng mga bahay. oh, dito nga sa Regina. Tapos, pagdating ng winter na naman, may iba na naman siya. So, kailangan mo na naman i-adjust. Gumawa kami ng ice candy ni Bengbeng. Chocolate lang. Check natin yung ating kamatis. Medyo dumami na din yung bunga niya. Ayan, oh. Ayan, medyo maliliit. Pero ito, cherry kasi ito eh. Cherry tomatoes, kaya sadyang maliliit siya. Ayan, dami na. Yung beans namin, medyo umukay na din yung tubo. Kaso nag-iisa na lang to. Simula pa lang yung mga bulaklak niya. At yung alugbati namin, ayan oh. Grabe. Nangangagat yung init. Yung alugbati namin, kung kailan na nilipat ni Dadong dito sa paso, medyo umukay siya. Yung talong, ayan. Kakaroon na ng bunga. Ano, gumanda na rin. May sinampay kami. Ganda kasi ng sikat ng araw. Mabilis magpatuyo ng sinampay. Ayan. May hinog na rin ang kamatis. Kaso lang para siyang, ayan, nasisira sa sobrang init siguro to nung nakaraang linggo. Ito pala yung mga kamatis na malalaki. Ewan ko kung ano yung pangalan nito. Asan yung label nitong kamatis pa? Wala dito yung label ng kamatis. Kasi ang lalaki niya, oh. Ayan, oh. Ano pa to, bata pa. Iba yan. Ay, ito. Oh. Ganto pala siya. Kibit tomato. Kakaiba. Pahaba siya. Pahaba tapos malalaki. Ang cute. Ang cute eh. Yan oh. Bata pa pero ganyan na siya kalalaki. Yan, ang dami niyang bunga. Ito naman, ibang klase naman ng kamatis to. Ayan o, bunga niya o. Ayan naman yung bunga niya. Itong Ring of Fire chili pepper. Meron naman na bunga, pailan-ilan. Ayan. Ito yung talong namin na naiwan dito. Late na siya gumanda. Pero may mga bulaklak na din eh. Parang napag-iwanan. Tingnan natin yung kalabasa. Tsaka yung pipino. Dumami na yung bulaklak niya oh. Ayan. Ganda. Oh, pipino namin, nakapag-harvest na kami dito last time ng 2 piraso. Tapos may 2 na namang malalaki. Yan oh. Ang galing. Yan, sunod na araw na lang siguro namin i-harvest yan. At yung ating kalabasa, pwera usog, meron na rin bunga. Yan oh. Tapos yung isa, ayun, maliit pa. Sana mabuo.
Kasi parang wala nang ano, yung bulaklak na meron kasamang bunga. Ito kasi parang wala, lalaki yan eh. So far, yan pa lang, dalawa pa lang. At least kahit pa paano, sana lumaki. Diba? Yan yung beans na nilagyan namin nakaraan ng trellis. Oh. Yan na, umakyat na siya hanggang dun sa taas ng apple. Yan, maghalo-halo daw po tayo kasi para medyo lumamig yung pakiramdam natin. Meron pa kasi kaming mga tira-tirang ano doon, mga pangsahog sa halo-halo. Bilahan na lang namin ng yelo. Ang init-init, si Dadong hindi matigil sa kakakilos dito sa labas. Si ano pala pa, nag-comment si Hernandez, yung kasamahan nyo dapat. Ano na daw, hindi na pala sila tuloy sa pagpunta dito kasi kinancel na yung application nila pagpunta dito sa Canada. Sayang ano. Inabot kasi sila ng staff hiring dito sa company nila ni Dadong. Sila pa talaga yung tinamaan ng ano, staff hiring, no? 3 sila eh. Sayang. Naudlot yung Canada dream nila. Nakakapanghinaya nga ng ganun, ano? Ticket na lang yung kulang, tapos hindi pa natuloy. Kung sa atin nangyari yan pa, grabe no? Saklap talaga. Kasi kumbaga parang asang-asa ka na ticket na lang kulang, piruin mo. Papunta ka na dito, tapos kumbaga effort mo na lahat pin-provide mo. Tapos ewan ko yung iba kung nag-resign pa ng trabaho, 'di ba? Tapos ganun yung mangyari. Siguro hindi lang talaga para sa kanila yung Canada pa, no? Malay mo naman, mga bata pa kayo, try nyo pa rin na mag-apply. Baka sa ibang lugar kayo pala rin, or baka ma-hire pa kayo ulit sa ibang company naman. Yung mga paganda kayo sa pupuntahan niya. Nga. Yun nga lang, nakakapanghinayang. Oo nga, nakakapanghinayang nga kasi biruin mo, sabi nga niya, ticket na lang daw. Ang kulang. Kaya pala na hindi na nakapag-reply ulit. Nito lang sa latest na video namin, nag-comment siya na sila nga daw ticket na lang kulang, pero cancel pa yung pagproseso ng papers nila dahil nga inabot ng staff hiring. So nakakapanghinayang, alam mo yun. Oo nga. Tapos yun pa naman ay ano, SANP, no? Panigurado sana na mapi-PR sila. Tapos syempre madadala nila dito yung pamilya nila. Kagaya nitong mga kasabayan nila na nag-apply, halos mga na PR na. Pero pailan-ilan na lang yung mga waiting na lang sa approval ng PR application nila. Kasi kung ang iba nga nagbabaka sakali dito na maging tourist, no, para maghanap ng trabaho, eh sa kanila sana panigurado na sana yun. Kaso mo, wala tayong magawa kasi syempre employer yung nag-decide nun eh. Pero wag lang kayo mawawala ng pag-asa nga. Kasi mukhang bata pa naman kayo, 'di ba? Try nyo lang mag-apply sa mga legit na mga agencies gaya ng IPAMS, yun nga yung Omanfield. Nakikita ko yung Omanfield, maraming mga hiring din sila minsan eh. Sumalay nyo, isa kayo sa ma-hire dun, ma-qualified kayo dun sa mga positions na for hiring nila. Kaso lang nakikita ko dun sa mga for hiring ng Omanfield, mostly mga mechanic, mga ganun, truck drivers, para mga ganyan. Abang-abangan nyo lang, 'di ba? Baka mataon na sumakto sa qualification nyo, di dyan ulit yung swerte nyo.
DIY. DIY na Disponeering lang. disponeering tawag sa aton. Sa Tagalog, ano tawag dyan pa? Okay. Ano nga tawag sa Tagalog yan? Sa Ilonggo kasi disponeering. Sa Tagalog, para-paraan na lang. Para lang magkaroon ng doorknob. Ano lang naman yung laman nito eh. Yung mga ano lang pa no? Panlinis dito sa yard no? Para lang hindi lang siya bumukas. Mga rake na andyan, 'di ba? Pala na puro kalawang. Yan lang yung mga laman yan dyan. Ano lang to, handle lang siya. Oo nga. Oh, may lock naman talaga pala. Malak yan. Ito, Kasi nakaraan walang lock, 'di ba? Oh, at least. pinalitan ko kasi pinalitan ko ng bagong. So yun yung luma ng garahe. Ito, tingnan nyo to. Pati ito nga improvise ko. Oo nga. Improvised. Kasi alam mo na, syempre pag garahe dapat ano siya, may bakal para hindi mabuksan basta-basta, 'di ba? Kaya kapag may garage kayo, ganito ang gagawin nyo. Dapat ibakal nyo yung ayan o, para sa lock. Tingnan nyo to kasi kung Kung makikita kahoy. nyo, marupok siya. Oo, yung kahoy nagka-crack, no? Isang sipa lang. Pwedeng Tatanggal na yan, matanggal. pero ito bakal kasi to. Tama. Ayan. May bakal dito, may bakal dyan. Ito, ano ko lang Stopper, yun. ito na yung pinaka-stopper niya, no? Aray ko, alam, may lamok. Nakita mo yung paglinis ko ng sasakyan pa? Oh. Malinis na kayo yung sasakyan. Wala siyang tiwala na ako maglinis ng sasakyan eh. Ano sasabihin ko? Ano sasabihin mo? Thank you. Thank you at nawala ng alikabok yung loob. Sasabihin ko, Nag-aantay ako kung anong sasabihin. alam mo, pupurihin kita. Mapurihin. Alam niyo yung mga damo-damo dito. Ang ganda. Yan o. Diba? Damo-damo ba to, Papa? Or ano to? Damo-damo lang to? O ba, hindi ko alam kung plant talaga to na ano. Doon sa mga gilid ng daan. Maraming ganyan, oh. Tapos ganyan, mga daisy. Sa tabi-tabi. Sa sobrang init ngayon, tumaas yung tubig namin. No? Sa bagay, yung ano, yung energy naman, mababa naman. Ganun pagka summer, yung tubig tumataas, tapos yung energy, kasi syempre walang heater, mababa yung bill. Tapos pag winter naman, syempre yung energy naman yung mataas, ang tubig medyo bumababa. Ayun nga, nagsampay kami dyan. Kasi kay Dadong yung damit kanina eh. Pwede ka magsampay dito ng mga damit na yung iwa-washing mo lang siya, tapos pahanginan mo lang saglit. Siguro mga 30 minutes lang, ganito kainit. Tuyo na agad. Sa sunod pagka ano, dito ako magsasampay. Parang, alam mo yung feeling mo na sa Pinas ka lang, tapos yung amoy niya, amoy sabon, tapos bagong laba. Alam mo yun, ganun yung amoy ng mga nilaban. Para tipid, 'di ba? Na paano? Susunod ganun gagawin ko. Ayun, may sampayan kami. Yun, tira-tira ng halo-halo namin nung isang linggo. Hindi naman masisira kasi naka-ref naman eh. Pwede pa pang 2 linggo. Oo. Tsaka yung iba naman, dinagdagan ko ng mga pangsahog, saging. Nagawang pa. Yun. Oh, syala ngayon kasi may ube kami. Yan o, mga pangsahog namin tira-tira. Ito lang yung bago kong gawa. Saging. Kain na, Dadong. Yan. Tara, let's. Kasi malulusaw to. Init pa man din. Ito size na. Ito size ba? Video natin to kasi pinaganda niya yung lutuan ko eh. Baka magtampo. Ay, oo nga, mas maganda nga. Yan, para hindi nakatapat sa mukha ko yung lutuan.
baguhin natin to dito yan. Hindi matibay. Kasi pag... nga. Mataas. Mataas. Alam mo naman si Dadong maabilidad, maano to, maparaan. Si Dadong Carpenter. Ba't hindi pantay? Nangyari. Mak. Masyadong pinapaganda. Patungan lang ng lutuan yan eh. Pag pangit, may masabi. Pag pinaganda, May masabi pa rin. Diba talaga ate? Ang pinakamaganda, pumasok ka dun. oo. Pakiulit. Wala. Hindi kita bigyan ng halo-halo ulit mamaya. Wala akong may sinabi. Ito yung totoong basher ko eh. Kala mo lang, sa totoong buhay. Oo kaya, lutuan mo na, ibabash ka pa. Gagawin lang niya, patungan lang ng lutuan, dami nang sinabi. Mamaya pa, natapos to magluto ng tuyo. Yun talaga yung uulamin mo, wala tayong ulam eh. Tuyo lang. Pwede na yan pa ah. Ang ganda na oh. Pantay na yan. Pantay. Ayos na. So, pintura pa natin eh. Diyos ko po. Pa natin, may pintura si Michael dyan. Wag na. Gray pa dyan. Ipintura nila sa dingding yun. At pinatibay. At pinatibay. Ay, oo. Ganda nga. Hindi magaganon. Ba't doga kimpang? Hindi pantay dyan eh. Ah. Ayan o, may mga sampay kami. Ay, oo nga. O, diba? Mas maganda siya. Bumaba. So, pag nakalagay dito yung lutuan, o, gantong level lang. Diba? Hindi ganun kataas. Sakto lang. Ayaw. Oh, ganyan. Kasi lutuan namin dito ng tuyo tsaka yung isda. Ano pa mareklamo mo? Oh, ayos na, ayos na. Yes, dapat dadong may ganyan. Para makaupo ng maayos yung kawali. Yun o, sakto.